Sa bawat kapaligiran, trabaho, relasyon, negosyo o politika, may isang hindi nakikitang laro na laging umiikot. Ang laro ng paggalang. Ang mga may respeto ay nagiging makapangyarihan. Ang mga walang respeto ay nagiging biktima. At walang ibang nagbigay ng mas malinaw na mapa para sa larong ito kaysa kay Niccolò Machiavelli. Sa kanyang aklat o Prinsipe, ipinaliwanag niya kung paano ang kapangyarihan at respeto ay hindi simpleng ibinibigay, kundi kinukuha. At ngayon, ilalantad natin ang 10 pinakamatatalim na trick na pilosopikal mula kay Machiavelli. Mga sandata na magagamit mo upang agad na magpataw ng paggalang saan ka man naroroon. Ang mga trick na ito ay hindi simpleng taktika ng panlabas na kilos. Ang bawat isa ay nakaugat sa malalim na pag-unawa sa kalikasan ng tao, sa kanilang takot, sa kanilang pagnanasa, sa kanilang kahinaan. Ang unang aral, huwag mong ipakita ang lahat ng iyong iniisip. Ang tao ay kusang nagbibigay ng respeto sa mga taong misteryoso, sa mga taong hindi madaling mabasa. Ang ikalawa, mas mabuting katakutan kaysa mahalin. Ang takot ay mas matibay kaysa sa damdamin, sapagkat ang takot ay hindi naglalaho gaya ng pagmamahal. Mula roon, dumadaloy ang iba pang mga sandata. Ang pagpapakita ng imahe ng lakas kahit sa likod nito'y may kahinaan. Ang kakayahang magpataw ng disiplina. Ang paggamit ng kaaway bilang aral. At ang paglalaro ng tiwala bilang bitag. Bawat isa ay isang pilosopikal na sandata, at kapag pinagsama, nagiging baluti na hindi kayang basagin ng sinuman. Isipin si Cesare Borgia, ang pinakapaboritong halimbawa ni Machiavelli. Sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan, hindi niya hinayaang makita ng iba ang kanyang kahinaan. Gumamit siya ng takot at disiplina upang patahimikin ang kanyang mga kaaway, ngunit marunong din siyang magpakita ng kabaitan sa tamang oras. Ang resulta, nagkaroon siya ng respeto at kontrol na kahit ang papa at mga hari ay natakot sa kanya. Ito ang praktikal na mukha ng mga trick na ito. Hindi teorya, kundi aksyon. Ngayon, paano ito maisa sa buhay? Sa trabaho, huwag mong ibigay agad ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyong iniisip o plano. Hayaan mong ang misteryo ang magbigay ng bigat sa iyong presensya. Sa relasyon, huwag mong gawing sobrang mura ang iyong atensyon. Ang tao ay mas nagre-respetong hindi nila agad nakukuha. Sa negosyo, ipakita ang lakas ng iyong imahe. Hindi sa pagyayabang, kundi sa matatag at hindi matinag na tindig. Ito ang 10 trick na pilosopikal ni Machiavelli. Mga armas upang agad na makuha ang respeto ng iba. At tandaan, ang respeto ay hindi hiningi. Ito'y ipinapataw. Kapag ginamit mo ang mga aral na ito, hindi ka na magiging biktima ng pagbaliwala. Ikaw mismo ang magiging sentro ng bigat sa bawat silid na iyong papasukan. Parte 1. Ang misteryo. Bilang unang sandata ng paggalang. Sa unang tingin, maaring isipin ng marami na para makuha ang respeto ng tao, kailangan mong ipakita ang lahat ng iyong kakayahan. Ipakita ang iyong talino. Ipakita ang iyong lakas. Ipakita ang lahat ng iyong tagumpay. Ngunit ayon kay Niccolò Machiavelli, ang pinakamalakas na sandata ng sino mang nais magpataw ng respeto ay hindi nasa paglalantad ng lahat, kundi sa kakayahang magtago. Ang tao ay kusang nagbibigay ng bigat sa mga bagay na hindi nila lubos maunawaan, wika niya. Sa madaling salita, ang misteryo ay nagiging pader na hindi mabasag, at sa harap nito, ang tao ay natutong yumuko. Kapag ipinakita mo ang lahat ng iyong iniisip at nararamdaman, nawawala ang iyong kapangyarihan. Ang transparency ay maganda para sa tiwala, ngunit hindi para sa paggalang. Ang mga taong madaling basahin ay nagiging mahina sa laro ng kapangyarihan. Ngunit ang mga taong may misteryo, yaong hindi agad na ipapaliwanag ang kanilang kilos, salita at intensyon, ay kusang pinapahalagahan. Sapagkat ang utak ng tao ay natural na naghahanap ng paliwanag, at kung hindi ito ibinibigay, sila mismo ang mag-iimbento ng kwento. At kadalasan, mas malaki at mas matindi pa kaysa sa totoo. Ito ang unang trick ni Machiavelli. Huwag mong ilantad ang lahat. Pumili ng mga salitang titimbangin ng tao. Pumili ng mga kilos na may doble o triple na kahulugan. At higit sa lahat, mag-iwan ng puwang sa kanilang isip. Isang puwang na hindi nila kayang punan, kundi pag-isipan ng paulit-ulit. Ang misteryo ay hindi kawalan. Ito ay kasangkapan. Isang malinaw na halimbawa nito ay si Lorenzo de Medici, ang Magnifico ng Florence.
Bagaman siya'y kilala sa kanyang kayamanan at impluensya, mas malakas ang epekto ng kanyang tahimik na presensya kaysa sa kanyang mga salita. Madalas, sa mga pagpupulong, hindi siya nagsasalita agad. Ang kanyang katahimikan ang siyang naglalagay ng tensyon dahil lahat ay nagtatanong, ano kaya ang iniisip niya? Ano ang susunod niyang gagawin? Ang misteryo ng kanyang kilos ang siyang nagbigay ng bigat sa kanyang pangalan. Isang bigat na mas matindi kaysa sa anumang malinaw na pahayag. Sa makabagong panahon, isipin si Elon Musk. Sa bawat tweet o kilos, hindi mo alam kung ito'y biro, seryoso, o isang kalkuladong hakbang. Ang kanyang misteryo ang nagiging dahilan kung bakit sinusundan siya ng milyon-milyon. Hindi lahat ay sang-ayon sa kanya, ngunit halos lahat ay nagbibigay pansin. At sa larong ito, ang atensyon ay respeto. Ngayon paano natin maisasabuhay ito? Una, sa trabaho. Kapag palaging inilalabas mo agad ang lahat ng plano, nawawala ang iyong bentahe. Ngunit kung marunong kang magbigay ng tamang impormasyon sa tamang oras, nagiging mas malakas ang iyong presensya. Pangalawa, sa personal na buhay. Sa mga relasyon, ang taong palaging nagbubunyag ng lahat ng iniisip ay madaling baliwalain. Ngunit ang taong may kaunting misteryo, yaong hindi mo agad mabasa, ay kusang iginagalang at hinahangaan. Pangatlo, sa negosyo, ang mga tatak na may kasamang misteryo ay mas madaling magtagumpay. Ang mga taong nagtatanong kung ano ang susunod, kung ano ang sikreto, kung ano ang hindi nila alam. Ito ang mga taong patuloy na naaakit. Ito ang unang trick na pilosopikal mula kay Machiavelli. Ang misteryo ay hindi kahinaan. Ito ang unang anyo ng lakas. Sa mundong mahilig sa paliwanag, ang taong marunong manahimik ay kusang ginagalang. Tandaan, ang respeto ay hindi nakukuha sa dami ng salitang binibitawan, kundi sa bigat ng katahimikan na iniwan mo. Parte 2. Mas mabuting katakutan kaysa mahalin. Sa kasaysayan ng tao, laging itinataas ang pagmamahal bilang pinakamahalagang pundasyon ng relasyon, sa politika, sa pamilya, sa lipunan. Ngunit kay Niccolò Machiavelli, may mas mabigat na puwersa kaysa sa pagmamahal. Takot. Ang pagmamahal, ayon sa kanya, ay marupok at madaling maglaho. Ngunit ang takot ay matibay at matagal. Kung kailangan pumili, sabi niya, mas ligtas para sa pinuno na katakutan kaysa mahalin. Bakit? Sapagkat ang pagmamahal ay voluntaryo. Nakadepende ito sa damdamin ng tao at ang damdamin ay mabilis magbago. Maaaring mahalin ka nila ngayon, ngunit bukas, kapag nagbago ang interes nila, iiwan ka rin nila. Ngunit ang takot ay nakaugat sa instinct, ang instinct ng kaligtasan. Kapag natatakot ang tao sa iyo, hindi basta-basta naglalaho ang puwersang iyon. Ang takot ay nagsisilbing pader laban sa pagtataksil at kawalang disiplina. Sa kanyang aklat o prinsipe, sinabi ni Machiavelli na ang pinakamainam ay parehong mahalin at katakutan. Ngunit dahil bihira itong makamit ng sabay, mas ligtas piliin ang takot sapagkat ang taong natatakot ay nagdadalawang isip bago sumuway, ngunit ang taong nagmamahal ay mabilis magbago ng puso. Ang takot sa makatuwid ay mas maaasahan kaysa sa pagmamahal. Isang halimbawa nito ay si Cesare Borgia. Upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan, gumamit siya ng mahigpit na disiplina at takot. Ang kanyang mga kaaway ay natutong huwag siyang hamunin, at ang kanyang mga tauhan ay hindi naglakas loob na lumabag. Bagaman marami ang hindi nagmamahal sa kanya, halos lahat ay natakot sa kanya. At dahil dito nanatili siyang makapangyarihan ng mas matagal kaysa sa iba. Sa makabagong panahon, makikita natin ito sa pamumuno ng mga lider na marunong magtakda ng malinaw na hangganan. Ang isang boss na palaging mabait at mapagbigay ay kadalasang inaabuso ng kanyang empleyado. Ngunit ang isang boss na may disiplina, may paninindigan at kayang magparusa kapag kailangan ay mas iginagalang. Hindi ibig sabihin na dapat maging malupit, ngunit dapat ipakita na may linya na hindi pwedeng tawirin. Ngayon, paano ito maisasabuhay? Una, sa trabaho, huwag mong hayaan na abusuhin ka ng iba dahil lang nais mong maging mabait. Magtakda ng malinaw na pamantayan at ipakita na may konsekwensya ang paglabag. Ang respeto ay mas mabilis dumarating sa taong may paninindigan kaysa sa taong palaging nagbibigay. Pangalawa, sa personal na relasyon. Ang respeto sa isang relasyon ay hindi nakukuha sa pagiging palaging mabait, kundi sa kakayahang ipakita ang iyong hangganan. Kung palagi kang sumusunod at nagpapasensya, hindi ka igagalang.
Ngunit kung malinaw na alam ng tao na may mga bagay kang hindi pinapahintulutan, mas bibigyan kanila ng halaga. Pangatlo, sa negosyo o pakikipag-ugnayan, ang tatak na kinatatakutan ng kakumpetensya ay mas matibay kaysa sa tatak na basta lamang minamahal, sapagkat ang respeto ay mas madaling makuha mula sa takot kaysa mula sa simpatya. Sa huli, ang aral ni Machiavelli ay hindi para gawing tirano ang tao, kundi para ipakita ang realidad. Ang pagmamahal ay maganda, ngunit hindi sapat upang magtatag ng kapangyarihan. Ang takot ang pundasyong mas matibay, mas maaasahan at mas nagtatagal, at kapag natutunan mong gamitin ito ng tama, hindi sa anyo ng kalupitan, kundi sa anyo ng malinaw na disiplina at paninindigan, magkakaroon ka ng respeto na hindi basta-basta mawawala. Sa parte 3, ang imahe ay mas malakas kaysa katotohanan. Sa lahat ng aral na iniwan ni Niccolò Machiavelli, walang mas malinaw na nagpapakita ng kalikasan ng tao kaysa sa prinsipyong ito. Ang imahe ay mas malakas kaysa katotohanan. Ang tao ay hindi namumuhay ayon sa totoo, kundi ayon sa kanilang pananaw sa totoo. Maaari kang maging mabuting leader, matalino at makatarungan. Ngunit kung ang tingin sa iyo ng tao ay mahina, iyon ang magdidikta ng kanilang kilos. Sa kabilang banda, maaari kang puno ng kahinaan, ngunit kung alam mong lumikha ng imahe ng lakas, mararamdaman ng lahat ang bigat ng iyong presensya. Para kay Machiavelli, ang laro ng kapangyarihan ay hindi tungkol sa kung sino ka talaga, kundi sa kung anong paniniwala ang ipinapakita mo sa iba. Ang prinsipyo ay malinaw. Ang tao ay madaling malinlang ng kanilang mga mata kaysa ng kanilang isip. Kung kaya't ang isang pinuno o sino mang nagnanais ng respeto ay dapat maging arkitekto ng kanyang sariling imahe. Hindi kailangang palaging totoo, ngunit kailangang palaging epektibo. Ang imahe ay sandata. Ito'y maskara na hindi kailanman dapat mahulog. At dito nagiging mapanganib ang laro, sapagkat ang maskara ay maaaring mas maging totoo kaysa sa mukha sa likod nito. Isang makapangyarihang halimbawa nito ay si Louis Terrinder, ang hari-araw ng Pransya. Sa katotohanan, hindi siya palaging malakas o matatag, ngunit nilikha niya ang isang imahe ng walang hanggang awtoridad. Ang kanyang palasyo sa Versailles ay naging entablado ng kanyang kapangyarihan at bawat kilos niya, mula sa paraan ng kanyang paglakad hanggang sa ritual ng kanyang pagkain, ay idinisenyo upang magpataw ng respeto at takot. Ang kanyang imahe ang naghari sa Europa, higit pa sa kanyang tunay na kakayahan. Sa makabagong panahon, makikita natin ito sa politika at negosyo. Ang mga lider ay gumagamit ng media, ng mga larawan, at ng mga salita upang ipakita ang imaheng nais nilang paniwalaan ng tao. Ang CEO na nagtataglay ng imahe ng kumpiyansa at inobasyon ay mas nagkakaroon ng suporta kahit na may kahinaan sa loob ng kumpanya. Ang politikong may imahe ng karisma at tapang ay mas nananalo ng boto kahit kulang sa konkretong solusyon. Ngayon, paano natin ito magagamit? Una, sa trabaho. Hindi sapat na magaling ka, dapat makita ng iba na magaling ka. Ang iyong presentasyon, ang iyong pananalita, at ang iyong tindig ay mas madaling pakitaan ng respeto kaysa sa simpleng listahan ng iyong mga nagawa. Ang imahe ay tulay papunta sa respeto. Pangalawa, sa personal na buhay. Kung nais mong magkaroon ng respeto mula sa mga tao sa paligid mo, dapat malinaw ang iyong hangganan at presensya. Hindi mo kailangang laging magsalita, ngunit dapat maramdaman ng iba ang iyong tindig. Ang katahimikan na may bigat ay mas malakas kaysa sa salita na walang laman. Pangatlo, sa negosyo o pakikipag-ugnayan. Ang mga tatak na pinaniniwala ang malakas ay mas mabilis nagtatagumpay kaysa sa mga tatak na may mas magandang produkto ngunit kulang sa imahe, sapagkat ang tao ay hindi bumibili ng katotohanan, bumibili sila ng pananaw. Sa huli, ang aral ni Machiavelli ay matalim. Huwag mong hayaang masira ang iyong imahe. Kapag bumagsak ang iyong mukha sa mata ng tao, mahirap na itong ibalik. Ngunit kung matibay ang iyong maskara ng lakas, kahit gaano ka kahina sa loob, igagalang at susundin ka pa rin. Parte 4. Ang disiplina at takdang hangganan ang tunay na batayan ng paggalang. Sa larangan ng kapangyarihan, madalas na iniisip ng tao na ang respeto ay nakukuha sa pamamagitan ng kabaitan. Ngunit para kay Niccolò Machiavelli, ang kabaitan na walang limitasyon ay nagiging sanhi ng kawalan ng respeto. Ang taong palaging nagbibigay, palaging nagpaparaya,
at palaging nagpapasensya ay madaling abusuhin. Sa halip, ang tunay na batayan ng respeto ay ang kakayahang magtakda ng malinaw na hangganan. Ang disiplina ay hindi simpleng parusa, kundi arkitektura ng respeto. Ang pinunong walang disiplina ay parang ama na hindi kayang patinuin ang kanyang anak. Mauuwi ito sa kaguluhan at sa kalaunan pagkawala ng awtoridad. Para kay Machiavelli, ang takot na dulot ng disiplina ay mas matibay kaysa sa pagmamahal na dulot ng kabaitan. Ang disiplina ay nagbibigay ng malinaw na mensahe. May linya na hindi dapat tawirin, may kilos na may kapalit, at may utos na hindi maaaring balewalain. At sa sandaling malinaw ang prinsipyong ito, nagsisimula ang paggalang. Sapagkat ang tao ayon kay Machiavelli ay likas na sakim at mapagsamantala. Kung walang takdang hangganan, uubusin nila ang lahat. Ngunit kapag may disiplina, natututo silang igalang ang kapangyarihan. Isang halimbawa nito ay si Frederick the Great ng Prussia. Kilala siya bilang hari na hindi pumapayag sa kalokohan. Mahigpit ang kanyang disiplina sa hukbo. Ang bawat sundalo ay alam ang kanilang lugar at ang bawat pagkakamali ay may kapalit. Ngunit dahil dito naging isa siya sa pinakamabisang pinuno militar ng kanyang panahon. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang nakabatay sa pagmamahal ng kanyang hukbo, kundi sa takot at respeto na dulot ng kanyang matinding disiplina. Sa makabagong panahon, makikita rin natin ito sa mga organisasyon. Ang kumpanyang walang malinaw na pamantayan ay nagiging magulo at mahina. Ang empleyadong hindi pinapagalitan o hindi tinuturuan ay nawawalan ng respeto sa leader. Ngunit ang kumpanyang may malinaw na disiplina mula sa oras ng trabaho hanggang sa pamantayan ng kalidad ay kusang nagtataglay ng respeto mula sa lahat ng miyembro nito. Ngayon, paano natin maisasabuhay ito? Una, sa personal na antas. Kapag hindi mo kayang magtakda ng hangganan sa ibang tao, mauuwi ka sa kawalan ng respeto. Dapat malinaw kung hanggang saan ang iyong pasensya at kung ano ang mga bagay na hindi mo papayagan. Pangalawa, sa trabaho. Ang leader na marunong magbigay ng parangal, ngunit marunong ding magpataw ng kaparusahan, ay mas iginagalang kaysa sa leader na puro papuri lamang. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pagiging palaging mabait, kundi sa pagiging pare-pareho at makatarungan sa paghawak ng kapangyarihan. Pangatlo, sa relasyon. Kung palaging ikaw ang nag-a-adjust, kung palaging ikaw ang nagbibigay, darating ang araw na hindi ka na igagalang. Ngunit kung malinaw ang iyong hangganan at pinaninindigan mo ito, mas mataas ang respeto ng iyong kapareha o ng iyong pamilya. Sa huli, ang aral ni Machiavelli ay ito. Ang respeto ay itinayo sa mga pader ng disiplina. Kung ang isang tao ay walang takdang hangganan, siya ay magiging laruan ng iba. Ngunit ang taong marunong magtakda ng linya ay hindi basta-basta tinatawid. At sa kanyang katahimikan ay naroon ang bigat ng tunay na awtoridad. Parte 5. Gamitin ang kaaway. Bilang pinakamalakas na guro, sa pananaw ni Niccolò Machiavelli, ang kaaway ay hindi lamang banta, sila rin ay oportunidad. Habang ang karamihan sa mga tao ay gumugugol ng oras upang iwasan ang mga kaaway, ang tunay na makapangyarihan ay natututo mula sa kanila. Sapagkat ayon kay Machiavelli, walang ibang kayang magturo ng kahinaan at kalakasan mo, kundi ang mga taong gustong buwagin ka. Ang iyong mga kaibigan ay kadalasang nagbibigay ng papuri, ngunit ang kaaway ay nagbibigay ng katotohanan. Ang pag-aaral mula sa kanila ay nagiging lihim na susi upang makuha ang respeto at manatiling nasa itaas ng laro. Para kay Machiavelli, ang kaaway ay parang salamin na walang awa. Ipinapakita nila kung saan ka mahina, kung saan ka hindi handa, at kung saan ka madaling tamaan. Sa halip na magalit o magtanim ng sama ng loob, ang matalinong pinuno ay gumagamit ng kaaway bilang gabay. Ang bawat pag-atake nila ay nagbibigay ng impormasyon. Ang bawat intriga ay nagiging babala. Ang bawat pagtatangka na saktan ka ay nagiging paalala kung saan mo dapat patibayin ang iyong depensa. Isang malinaw na halimbawa nito ay si Napoleon Bonaparte. Bagaman siya ay paboritong pag-aralan dahil sa kanyang mga tagumpay, higit siyang lumakas dahil sa kanyang mga kabiguan laban sa mga kaaway. Sa bawat digmaan natutunan niyang baguhin ang kanyang estratehiya, paghusayin ang kanyang organisasyon, at gamitin ang kahinaan ng kalaban bilang sandata laban sa kanila. Kung wala ang kanyang mga kaaway, hindi siya magiging alamat ng kasaysayan.
Sa makabagong panahon, makikita rin natin ito sa mundo ng negosyo. Ang mga kumpanyang umaangat ay hindi lang dahil sa kanilang produkto, kundi dahil natututo silang gamitin ang kanilang mga kakumpetensya bilang guro. Kapag may bagong estratehiya ang kaaway, pinag-aaralan nila ito at nilalagpasan. Kapag may kahinaan ng kaaway, iyon ang kanilang ginagawang pinto para manguna. Sa huli, ang respeto sa merkado ay nakukuha hindi lamang sa pagiging magaling, kundi sa pagiging handa at mas matalino kaysa sa lahat ng kalaban. Ngayon, paano ito maisa sa buhay? Una, sa personal na buhay. Kapag may taong hindi ka gusto, huwag mo lamang silang ituring na problema. Pag-isipan kung bakit kanila sinusubok. Ano ang nakikita nila sa iyo? Ano ang kahinaan mong ginagamit nila laban sa iyo? Sa halip na magalit, gamitin mo ito bilang pagkakataon upang lumakas. Pangalawa, sa trabaho, ang mga kasamahan na laging nakikipagkompetensya ay maaaring makita bilang banta. Ngunit kung titingnan mo sila bilang guro, makikita mong tinuturo nila kung ano pa ang kulang sa iyo at kung paano ka palalakas. Ang kanilang presensya ay nagsisilbing tulak upang hindi ka tumigil sa pag-angat. Pangatlo, sa negosyo o pakikisalamuha, ang mga kakumpetensya ay hindi maiiwasan. Ngunit imbes na iwasan sila, gamitin ang kanilang mga pagkakamali bilang gabay at ang kanilang mga tagumpay bilang inspirasyon upang mas lumampas. Sa ganitong paraan, kahit hindi mo sila talunin agad, unti-unti mong napapanday ang sarili mong estratehiya na magtatakda ng respeto sa iyong pangalan. Sa huli, ang aral ni Machiavelli ay ito: huwag matakot sa kaaway, dahil sila ang pinakadakilang guro. Ang tao na walang kaaway ay madaling maniwala na siya ay malakas, ngunit ang tao na natutong gamitin ang kaaway ay tunay na hindi matinag. Ang respeto ay mas mabilis ibinibigay sa taong hindi natitinag kahit sa gitna ng matinding oposisyon. Parte 6, Tiwala. Bilang bitag sa mata ni Niccolò Machiavelli, ang tiwala ay isa sa pinakamapanganib na konsepto ng lipunan. Karaniwan itong itinuturing na pundasyon ng anumang relasyon sa politika, sa negosyo at sa personal na buhay. Ngunit para sa kanya, ang tiwala ay hindi laging regalo kundi isang bitag. Ang taong marunong gumamit ng tiwala ay nakakahuli ng iba na hindi nila namamalayan, sapagkat kapag ang tao ay naniniwala sa iyo, bumababa ang kanilang bantay at doon pumapasok ang iyong tunay na kapangyarihan. Ang unang aral dito ay malinaw. Ang tiwala ay hindi kailangang totoo upang maging epektibo. Ang mahalaga ay magmukha itong totoo. Kapag ang tao ay naniwala na ikaw ay tapat, nagiging bukas sila, handang sumunod, at handang ipagkatiwala ang kanilang kahinaan. Sa puntong iyon, hawak mo ang lahat ng baraha. Ngunit ayon kay Machiavelli, dapat kang maging maingat. Ang labis na paggamit ng tiwala bilang kasangkapan ay maaaring bumalik bilang sandata laban sa iyo. Ang sikreto ay balanse. Sapat upang makuha ang respeto, ngunit hindi sobra upang ikaw mismo ang mahulog sa ilusyon. Isang halimbawa nito ay ang paggamit ni Julius Caesar ng tiwala upang kontrolin ang kanyang mga sundalo. Hindi niya sila pinilit sa pamamagitan ng takot lamang, bagkus ginamit niya ang kanilang tiwala bilang lakas. Ang kanyang imahe bilang lider na kasama nila sa hirap at ginhawa ay nagbigay ng ilusyon na siya'y kaisa nila. At dahil dito, nagawa niyang magpatakbo ng mga kampanya na imposibleng magtagumpay. Ngunit sa likod ng lahat, alam niyang ang tiwalang iyon ay sandata upang makamit ang kanyang ambisyon. Sa modernong mundo, makikita natin ang parehong estratehiya sa negosyo. Ang mga kumpanyang nagtatayo ng imahe ng tiwala mula sa kanilang tatak hanggang sa kanilang serbisyo ay mas madaling makakuha ng kliyente. Ngunit sa likod nito, ginagamit nila ang tiwala upang itali ang tao sa kanilang sistema. Ang mga social media platform halimbawa ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas at maginhawang lugar. Ngunit sa kalaunan, ginagamit nila ang tiwala ng tao upang makuha ang kanilang datos at mula rito, higit pang kontrol. Ngayon, paano natin ito magagamit? Una, sa personal na buhay. Kapag nais mong makuha ang respeto ng tao, huwag agad silang kontrolin sa pamamagitan ng puwersa. Sa halip, bigyan sila ng dahilan upang magtiwala. Kapag nakita nilang ikaw ay pare-pareho at maaasahan, kusa silang magbubukas. Ngunit dapat mong tandaan, ang tiwalang ibinigay sa iyo ay hindi simpleng regalo, kundi isang responsibilidad na maaari mong gamitin bilang sandata. Pangalawa, sa trabaho.
Kung nais mong magtagumpay sa pamumuno, ipakita sa iyong mga kasamahan na maaari silang umasa sa iyo. Ngunit sa likod nito, panatilihin mo ang iyong sariling diskarte. Huwag mong hayaang ang kanilang tiwala ay gawing bulag ka. Sa halip, gamitin ito upang palakasin ang iyong posisyon at maghanda sa sandaling iyon ay mawala. Pangatlo, sa negosyo. Ang tatak na may imahe ng tiwala ay mas madaling nagiging matagumpay. Ngunit huwag mong ipagpalit ang lahat para dito. Gamitin ang tiwala upang itali ang tao. Ngunit palaging maghanda ng panibagong diskarte sakaling sila'y kumalas. Ang tiwala ay hindi walang hanggan, ngunit habang hawak mo ito, hawak mo ang kapangyarihan. Sa huli, ang aral ni Machiavelli ay matalim. Ang tiwala ay hindi palaging tanda ng kabutihan. Ito ay maaaring maging pinakamabisang bitag. Kapag natutunan mong gamitin ang ilusyon ng tiwala, makakakuha ka ng respeto at autoridad na hindi mo kailanman makukuha sa pamamagitan ng dahas lamang. Parte 7. Huwag ipakita ang iyong tunay na intensyon. Isa sa pinakamatalim na aral ni Niccolò Machiavelli ay ito. Ang taong nagpapakita ng kanyang tunay na layunin ay madaling mahuli at kontrolin. Ang tao ay natural na mausisa at kritikal. Kapag alam nila ang lahat ng nasa isip mo, magkakaroon sila ng pagkakataong pigilan ka, hadlangan ka, o gamitin ang impormasyon laban sa iyo. Ngunit kung marunong kang magtago ng iyong tunay na intensyon, nagiging misteryo ka, at doon nagsisimula ang paggalang at takot. Ayon kay Machiavelli, ang intensyon ay parang espada. Kapag ipinakita mo ito agad, nakahanda ang lahat na depensahan ang sarili nila. Ngunit kapag tinago mo ito sa likod ng ngiti, ng kabaitan, o ng katahimikan, nagiging mas matalim ang iyong kilos. Sapagkat ang tao ay palaging nag-iisip ng pinakamasama kapag hindi nila alam ang iyong susunod na hakbang, at ang takot na iyon ay nagiging pundasyon ng respeto. Isang makasaysayang halimbawa nito ay si Otto von Bismarck, ang Iron Chancellor ng Alemanya. Bihira niyang ipakita ang kanyang tunay na plano sa politika. Palagi siyang gumagamit ng panlilinlang at pagtatakip upang guluhin ang kanyang mga kalaban. Ang resulta, sila mismo ang nagkamali sa pagbasa ng kanyang galaw at doon siya lumakas. Hindi dahil sa kanyang lakas lamang, kundi dahil sa kanyang kakayahang magtago ng intensyon hanggang sa tamang sandali. Sa modernong panahon, makikita natin ito sa negosyo at politika. Ang mga negosyanteng matagumpay ay hindi inilalantad lahat ng kanilang estratehiya. Hindi nila agad sinasabi ang kanilang direksyon, ngunit ipinapakita nila ang mga pahiwatig na gusto nilang makita ng iba. Sa ganitong paraan ang kanilang mga kakumpetensya ay nauubos ang oras sa paghuhula habang sila'y tahimik na umuusad patungo sa kanilang tunay na layunin. Ngayon, paano ito maisasabuhay? Una, sa personal na buhay. Huwag mong palaging ipakita ang iyong plano. Kapag may layunin ka, mapakarera, relasyon o proyekto, matutong itago ang pinakamahalagang bahagi hanggang sa tamang oras. Ang taong hindi madaling basahin ay kusang iginagalang. Pangalawa, sa trabaho. Kung palaging alam ng iyong mga kasamahan ang lahat ng iyong galaw, mabilis kang mawawala ng bentahe. Ngunit kung marunong kang magpakita ng kaunting impormasyon habang itinatago ang pinakaimportante, mas mananatili kang may kontrol. Pangatlo, sa negosyo. Ang mga kumpanyang nagtatagumpay ay marunong gumamit ng ilusyon. Pinapakita nila ang mga plano na pampalito, ngunit ang tunay na estratehiya ay nasa likod lamang ng kurtina. Kapag lumabas na ito, huli na para sa kanilang mga kalaban. Sa huli, ang aral ni Machiavelli ay malinaw. Ang taong lantad ay madaling talunin, ngunit ang taong misteryoso ay hindi mabasag. Ang respeto ay hindi laging nakukuha sa pagiging bukas, kundi sa kapangyarihang magtago hanggang sa tamang oras. Kapag marunong kang magkubli, nagiging hindi mahawakan ang iyong autoridad. Parte 8, ang imahe ng kabutihan ay mas mahalaga kaysa ang kabutihan mismo. Para kay Niccolò Machiavelli, ang isa sa pinakamatinding ilusyon ng lipunan ay ang paniniwalang mahalaga ang tunay na kabutihan kaysa sa imahe nito. Sa kanyang pananaw, ang mundo ay hindi binubuo ng mga mataimtim na pagsusuri ng katotohanan, kundi ng mga panlabas na paghatol ng masa. Ang mga tao ay hindi sumisilip sa kaluluwa upang suriin kung tunay kang mabuti o masama. Mas pinapansin nila ang iyong kilos, ang iyong galaw, at ang iyong reputasyon. Kaya't para sa kanya, ang pinuno na nais magtaglay ng respeto
ay dapat higit na alagaan ang imahe ng kabutihan kaysa sa mismong pagiging mabuti. Ang prinsipyong ito ay hindi nangangahulugan na dapat kang maging mapanlinlang o traidor, ngunit malinaw ang babala. Kung pipiliin mong maging tapat at mabuti sa lahat ng oras, ngunit hindi ka marunong bumuo ng imahe ng kabutihan, maaari ka pa ring hamakin ng lipunan. Samantalang ang taong marunong magpakita ng tamang maskara, kahit sa loob ay may lihim na ambisyon, ay makakakuha ng respeto at suporta, sapagkat ang tao ay naniniwala sa nakikita, hindi sa hindi nila abot. Isang malinaw na halimbawa nito ay si Queen Elizabeth Purpler ng Inglaterra. Sa likod ng kanyang mga desisyon na puno ng estratehiya at minsan ay kalupitan, palagi niyang pinapakita ang imahe ng ina ng bansa, isang reyna na may malasakit at dignidad. Ang kanyang mga mamamayan ay naniwala sa imahe ng kabutihan at dahil dito, nakuha niya ang respeto at katapatan ng kanyang kaharian kahit na ang kanyang pamumuno ay puno ng kalkuladong taktika. Sa makabagong panahon makikita rin natin ito sa mga politiko at negosyante. Ang mga leader na may reputasyon ng pagiging makatao, makatarungan at makabansa ay mas madaling tinatanggap ng masa kahit na ang kanilang likod ay puno ng lihim na interes. Ang imahe ng kabutihan ay nagiging panangga laban sa kritisismo. At ang taong may ganitong reputasyon ay mas madaling nakakakuha ng tiwala at respeto. Ngayon, paano natin ito magagamit? Una, sa personal na buhay, hindi sapat na maging mabuti. Kailangan mo ring ipakita ang kabutihan sa tamang paraan. Ang taong mabait ngunit hindi marunong ipakita ito ay madaling maliitin. Ngunit ang taong marunong magpakita ng dignidad, respeto at malasakit, kahit simpleng kilos lamang, ay mas madaling iginagalang. Pangalawa, sa trabaho, ang empleyadong may reputasyon ng pagiging maaasahan ay mas pinapahalagahan kaysa sa empleyadong tahimik lamang na gumagawa ng tama. Ang imahe ng pagiging disiplinado at makatarungan ay nagiging puhunan na mas mahalaga kaysa sa mismong gawaing hindi napapansin. Pangatlo, sa negosyo, ang tatak na may imahe ng kabutihan, serbisyo para sa tao, malasakit sa kapaligiran, pakikipag-ugnayan sa komunidad ay mas madaling igalang ng publiko. Kahit hindi palaging perpekto ang produkto, ang imahe ng kabutihan ang nagtatakda ng respeto. Sa huli, ang aral ni Machiavelli ay simple ngunit matalim. Ang mundo ay hindi naghuhusga sa katotohanan, kundi sa imahe. At kung nais mong magtaglay ng awtoridad at respeto, kailangan mong maging maestro ng iyong reputasyon. Hindi sapat ang pagiging mabuti, kailangan mong magmukhang mabuti. Sapagkat sa larong ito ang maskara ng kabutihan ay mas mabigat kaysa sa tunay na kabutihan. Parte 9, ang paglikha ng takot. Bilang sandata ng katatagan. Para kay Niccolò Machiavelli, ang takot ay hindi simpleng emosyon. Ito ay isang estratehikong kasangkapan. Kung ang kabutihan ay maaaring magbigay sa iyo ng suporta at pagkakaibigan, ang takot naman ang nagsisiguro na ang suportang iyon ay hindi basta-basta mawawala. Sa kanyang pananaw ang tao ay likas na pabago-bago. Madaling mahalin at madaling magbago ng isip. Ngunit ang takot ay nakaukit sa kanilang likas na instinct ng kaligtasan. Kapag natatakot sila, nagdadalawang isip silang tumalikod. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Machiavelli na mas mabuting katakutan kaysa mahalin. At dito nagmumula ang siyam na trick. Gamitin ang takot, hindi bilang simpleng pananakot, kundi bilang baluti ng katatagan. Ang paglikha ng takot ay hindi nangangahulugan ng walang habas na kalupitan, sapagkat ang kalupitan na walang direksyon ay nagdudulot ng paghihimagsik. Sa halip ang tamang paggamit ng takot ay nasa kakayahang magtakda ng malinaw na konsekwensya. Ang tao ay dapat laging may kamalayan na kapag nilabag nila ang iyong utos, may parusang kasunod. Ang takot ay epektibo kapag ito'y tiyak, hindi kapag ito'y malabo. Sapagkat ang malabong takot ay nagiging pangarap, ngunit ang tiyak na takot ay nagiging bitag na hindi matatakasan. Isang klasikong halimbawa nito ay si Ivan Arnarver ng Rusya, mas kilala bilang Ivan the Terrible. Bagaman kilala sa kanyang kalupitan, ang kanyang kapangyarihan ay nakaugat sa malinaw na panuntunan. Ang sino mang lalabag sa kanyang awtoridad ay tiyak na parurusahan. Ang kanyang mga tao, bagaman may takot, ay natutong sumunod at magbigay ng respeto. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng awtoridad, at kahit matapos ang kanyang paghahari, nanatili ang bigat ng kanyang reputasyon. Sa modernong panahon,
Makikita natin ito sa mga pinuno ng negosyo na marunong gumamit ng disiplina. Hindi nila kailangang maging malupit sa salita, ngunit sapat na ang kanilang tindig upang maramdaman ng mga empleyado na hindi pwedeng abusuhin ang kanilang pasensya. Ang simpleng imahe ng seryosong leader ay nagiging anyo ng takot na nagbubunga ng respeto. Ang katatagan ng isang organisasyon ay nakasalalay hindi lamang sa kabutihan ng pinuno, kundi sa kanyang kakayahang iparamdam na may linya na hindi maaaring tawirin. Ngayon, paano natin ito magagamit? Una, sa personal na buhay. Kung nais mong magkaroon ng respeto mula sa mga tao sa paligid mo, dapat maramdaman nilang hindi ka basta-basta tinatapak-tapakan. Ang taong walang ipinapakitang hangganan ay nawawalan ng halaga, ngunit ang taong marunong magtakda ng linya ay kusang iginagalang. Pangalawa, sa trabaho, ang empleyado o lider na marunong gumamit ng disiplina ay mas nagtataglay ng awtoridad. Ang takot sa pagkabigo, takot sa pagkakahiya, o takot sa parusa ay nagiging motor upang ang iba ay sumunod. Ngunit dapat itong gamitin ng may balanseng kamay. Ang sobrang kalupitan ay nagiging dahilan ng pag-aalsa, ngunit ang malinaw at makatarungang takot ay nagtatatag ng respeto. Pangatlo, sa negosyo at pakikipag-ugnayan. Ang isang tatak na iginagalang ay kadalasang may kasamang aura ng takot. Takot na maiwan, takot na hindi makasabay, takot na mapag-iwanan ng panahon. Ginagamit ito ng mga kumpanyang malalakas upang itali ang kanilang merkado. Ang mga mamimili ay hindi lamang humahanga, sila rin ay natatakot na mawala ang pagkakataon. Sa huli, ang aral ni Machiavelli ay malinaw. Ang takot ay pundasyon ng katatagan. Ang pagmamahal ay maaaring magdala ng mga tao sa iyong tabi, ngunit ang takot ang nagpapanatili sa kanila doon. Kapag natutunan mong gamitin ang takot ng tama, hindi bilang pananakot, kundi bilang malinaw na pader ng awtoridad, nagiging matatag ang iyong kapangyarihan at hindi basta-basta natitinag. Parte 10. Kapag hindi ka na nagmamalasakit, doon nagsisimula ang tunay na paggalang. Sa huling aral ni Niccolò Machiavelli, lumilitaw ang pinakamatinding sandata ng lahat, ang kakayahang hindi magpalamon sa labis na pagmamalasakit sa iniisip ng iba. Sapagkat ang taong alipin ng opinyon ng lipunan ay madaling mabuwag, ngunit ang taong marunong tumindig sa sariling pamantayan ay nagiging hindi matinag. Ang tunay na respeto ay hindi nakukuha sa pagpapasaya sa lahat, kundi sa paninindigang hindi mo kailangang pasayahin ang lahat. Kapag hindi ka na nagmamalasakit kung sino ang hindi sang-ayon, doon nagsisimula ang aura ng awtoridad na kusang iginagalang ng tao. Ayon kay Machiavelli, ang pinuno na nag-aaksaya ng oras upang hanapin ang simpatiya ng lahat ay nawawalan ng kapangyarihan. Hindi mo kailanman makukuha ang buong suporta ng lahat, sapagkat ang tao ay likas na hati-hati, may kanya-kanyang interes at mabilis magbago ng isip. Ngunit kung titindig ka ng matatag sa iyong sariling desisyon, kahit pa hindi sila lahat sumang-ayon, mahuhulog ang respeto sa iyong kamay. Ang tiwala ng ilan ay maaaring mawala, ngunit ang bigat ng iyong paninindigan ay magpapatatag sa iyong pangalan. Isang halimbawa nito ay si Winston Churchill. Sa panahon ng digmaan, hindi siya palaging minahal ng kanyang bayan. Marami ang kumontra sa kanyang matitinding desisyon, ngunit dahil sa kanyang paninindigan, hindi pagtalikod, hindi pagpapakita ng kahinaan, nakamit niya ang respeto hindi lamang ng kanyang bansa, kundi ng buong mundo. Hindi siya nabuhay para sa papuri ng lahat, kundi para sa kanyang tungkulin. At dahil dito, naging simbolo siya ng katatagan at awtoridad. Sa modernong lipunan, makikita natin ito sa mga taong may sariling prinsipyo. Ang lider na hindi natitinag ng batikos ay mas iginagalang kaysa sa lider na palaging sumusunod sa agos ng opinyon. Ang negosyanteng may malinaw na paninindigan sa kanyang tatak ay mas pinapahalagahan kaysa sa negosyanteng palaging nagbabago para makuha ang lahat ng merkado. Ang taong marunong tumanggi, kahit sa harap ng galit ng iba, ay kusang nakakapagpataw ng respeto. Ngayon, paano ito magagamit? Una, sa personal na buhay. Kapag lagi mong iniisip ang iniisip ng iba, hindi ka magkakaroon ng sariling direksyon. Ngunit kapag natutunan mong magdesisyon batay sa iyong prinsipyo, mas mararamdaman ng iba ang iyong bigat. Pangalawa, sa trabaho. Ang empleyadong marunong tumanggi sa hindi makatarungang gawain ay mas iginagalang kaysa sa empleyadong palaging sumusunod. Ang leader na hindi nagpapadala sa popular na opinyon,
kundi sa tamang hakbang ay mas nagtataglay ng awtoridad. Pangatlo, sa negosyo at pamumuno. Ang tatak o leader na may malinaw na tindig ay mas kinatatakutan at iginagalang kahit pa hindi lahat sila mahalin. Sapagkat sa mundo ng kapangyarihan, mas mabuti ang kaunting tao na may matinding respeto sa iyo kaysa sa maraming tao na walang bigat ang tingin sa iyo. Sa huli, ito ang pangwakas na aral ni Machiavelli. Ang tunay na respeto ay nagsisimula kapag natutunan mong bitawan ang takot sa hindi pagsang-ayon. Ang tao na hindi na alipin ang opinyon ng lipunan ay nagiging malaya at sa kanyang kalayaan ay nagmumula ang awtoridad na hindi mababasag. Dito nagtatapos ang 10 trik na pilosopikal ni Machiavelli para agad na magpataw ng paggalang. Mula sa misteryo, sa takot, sa imahe, hanggang sa kalayaan mula sa labis na pagmamalasakit, ang lahat ng ito ay nagbubuo ng isang baluti na kayang protektahan ang sinumang nais magtaglay ng kapangyarihan. At tandaan, ang respeto ay hindi hinihingi, hindi ito ipinapamigay, ito'y ipinapataw. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa 10 trik na pilosopikal ni Niccolò Machiavelli, lumilinaw ang isang hindi matatawarang katotohanan. Ang paggalang ay hindi simpleng ibinibigay, ito ay pinipilit, hinuhubog at ipinapataw. Ang misteryo, takot, imahe, disiplina at ang kakayahang hindi palamon sa opinyon ng iba ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang baluti ng awtoridad na kayang magtagal sa kahit anong panahon. Sa mata ni Machiavelli, ang tao ay hindi likas na tapat o mabuti. Sila ay sumusunod lamang sa bigat ng presensya at kapangyarihan ng isang leader na marunong gumamit ng mga prinsipyong ito. Kung susuriin, bawat trick ay nag-uugnay sa isa't isa. Ang misteryo ang nagbubukas ng pinto, ang takot ang nagpapatibay ng iyong posisyon, ang imahe ang nagbibigay saysay sa iyong kapangyarihan, at ang disiplina ang nagtatakda ng hangganan. Ngunit higit sa lahat, ang hindi pagpalamon sa labis na pagmamalasakit sa iniisip ng iba ang siyang nagiging korona ng lahat. Sapagkat ang taong hindi na umaasa sa papuri at pagtanggap ng iba ay nagiging tunay na malaya at sa kanyang kalayaan, kusang dumarating ang paggalang. Sa kasaysayan, ang mga pinunong nagtagumpay ay hindi palaging minahal, ngunit sila'y iginagalang. At sa mundo ngayon, sa trabaho, relasyon, negosyo o pamumuno, pareho pa ring totoo ang mga aral ni Machiavelli. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pagnanais na lahat ay masiyahan, kundi sa paninindigang alam mo ang iyong halaga at handa kang ipatupad ito, kahit pa hindi lahat ay sang-ayon. Ito ang huling paalala. Kung nais mong agad na magpataw ng paggalang, huwag mong hingin ito. Huwag mong hintayin ito. Ipatupad mo ito sa pamamagitan ng iyong misteryo, iyong imahe, iyong disiplina, at iyong paninindigan. Sa huli, gaya ng sinabi ni Machiavelli, mas ligtas ang pinunong kinatatakutan at iginagalang kaysa sa pinunong minamahal ngunit binabalewala. At ngayon, dala mo na ang 10 armas na ito. Ang tanong na lamang, gagamitin mo ba sila o mananatili kang nakatali sa ilusyon na ang paggalang ay kusang dumarating?